Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,175 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Okay, ang pag-usapan po natin today ay pinamagatan po natin walang politiko sa distribution ng AKAP at 27 DSWD programs exempted sa poll spending ban. Okay, magandang balita po ito dahil po nga yung AKAP na yan ay programa po ito ng mga congressmen and women natin na isiningit diyan kung hindi po tayo nagkakamali, no? Mahirap po yan kasi syempre advantage po sa kanila yan dahil AKAP payout, no? Nandun yung mga naglalakihang mga pangalan nila, no? Nako po, talaga syempre kumilos na ang COMELEC in the leadership of Chairman Erwin Garcia, no? Talagang inaccept na yan, pero syempre may mga kondisyones yung mga yan, dapat mahalaga din yan. No? Sana wag umano itong mga hinayupak na mga politikong ito, no? Sumausaw dyan sa AKAP na yan. No? Talaga nag-accept yan, 28 programs ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, na pinamumunuan ni Rex Gatchalian na spending ban. Kasi may mga ban po yan. May construction ban, may spending ban for the 2025 May midterm elections, including the controversial Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Nako, napakahirap po niyan. Hindi po lahat ng Kapos ang Kita ay nabibiyayaan po niyan. Kung sino lang po ang malapit sa kapitan, malapit lang po sa mga kagawad, at saka dyan sa barangay, at sa mga politikong mga pulpul na ito, no? Anyhow, the exempted amount for AKAP was indicated 882, no? Billion, okay? Tama ba? Okay, sorry, 882,974,163.33 pesos, no? In a memorandum issued Wednesday, the poll body approved the request of the DSWD to exempt 28 social welfare programs from Section 261 of the Omnibus Election Code OEC, no? Talagang naman po, no? Hindi po ba yan? Ba't ini-accept yan? The provision exempts the DSWD and other agencies performing similar functions from the ban against the release, disbursement, or expenditure of public funds for public works, subject to some exemptions. 45 days before regular elections and 30 days before a special election. The exempted DSWD programs are, okay, ito na po ito yung 4Ps, okay? Ano po yan, no? 38 billion pesos. SLP, 511 million pesos yan. So, yung SRP, 33 million pesos yan. Yung SFP, 96 million pesos yan, no? Oh, yan, 96 million. Yung social pension for indigent senior citizens, 401 million pesos yan. Centenarian SAC, 15 million. Okay? Yung protective services for individuals, families, Combasen, 29 million. Yung protective services for individuals and family, yung proper, 2 billion yan, no? Tama ba? 2 billion yan, no? 2 million, sorry. Yung service or displaced persons, 4 million. Okay? Yung recovery, traffic person, 4 million, 628,000. Assistance for persons with disability and senior citizens, 380,000. Yung National Household Targeting System for Poverty, 1 billion yan. Yung Kalahi, 257 million. Yung multi-sectoral nutrition project, 44 million. Bangsamoro, Umpangan sa nutrisyon, Bangon, 123 million. Pamana, 47 million. Pamana, 534 million. Pang-abot program, 500 million. Okay, walang gutom program, 7 million. Ayuda, yung AKAP, 882 million. Yung Kalahi, 564,000.
Yung beneficiary first project, 238 million. Trust receipt, ang dami, 395 million. Tarabasa, 1 billion. Enhanced partnership against hunger and poverty, 4 billion. 4 billion. Social technology development and enhancement, 32 million. Assistance to AI individual in crisis situation, 7 billion. Financial assistance that are routinely and normally given by the Department of Qualified Individuals, 3 billion. Nako, sabi hindi natin pipigilan yung distribution ng mga ayuda na ito, mga assistance na ito sa ating mamamayan na mahihirap at nangangailangan, subalit dapat tumupad ang DSWD, ang ahensya ng mga conditionalis na nilagay natin doon. Ano ba nilagay nila? No? At isa sa mga importante sa ating sinulat ay dapat walang politiko o kandidatong present during the distribution ng mga ayuda na to, regardless of the name of the ayuda, regardless of the nature, regardless of the form. So ibig sabihin, walang politiko ha. Pero ano pa po 'yan, no? Pag-start po ng ang tawag doon ng campaign period, no? Nako, talagang magte-take advantage itong mga to kasi sa February pa naman yan, so may isang buwan pa, no? Under COMELEC Resolution 11060, a certificate of exemption is needed to implement activities and programs on social welfare projects and services while the public spending ban is in effect from March 28 to May 11, 2025. So sa December, the COMELEC granted the request of the Department of Labor and Employment, DOLE, to exempt some of its programs from the spending ban. It likewise issued certificates of exemptions for 48 infrastructure projects ahead of the May midterm polls. No? Nako, talaga nakakatakot ito dahil alam niyo na, diba? Siyempre magte-take advantage itong mga politikong ito sa kanilang mga alam niyo na. Diba? Naglalakihan yung mga pangalan nila, yung mga naglalakihan yung mga pangalan nila, yung mga litrato nila na parang tilabag silang talagang kanilang pera po yan. Pero hindi po, wala pong katotohanan yan. Maganda nga kung sila po yung nagpasa ng batas. No? I do not know kung sila po yung nagpasa ng mga batas na to, board member, nagpasa ng AKAP, something like that. Hindi ba? Hindi. Di ba? Yung mga congressmen and women na tahimik sa mga sa plenaryo, tapos makikita mo na nandun yung mga pangalan nila. Di ba? Mabuti kung yung mga naman, talagang karapat dapat yung mga nakaka-receive nun. Hindi po Dapat matuto po tayo na more on developmental ang ating mga proyekto. No? Paano kunwari, job creation sana, skills training, yung TESDA, gamitin ang TESDA, etc. No? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.